Naka-ano siya, naka-ITB. Bakit naman ITB ang ano mo? Choice mo dyan? Wala, para ano, yung tunog. Magkano yung black top mo? Kasi ba sa accord yun? Masasakay ba sa accord? So ito yung shoot natin ngayon. Simulan na ulit natin yung mga vlogs natin, mga Corolla small body. So ito guys, yung Corolla ni Ryan. Madalas ko lang ito nakikita sa kanyang munting garahe guys. Mamaya ikutin natin yung mga pyesa dito. Pwede kayo mag-shopping dito. Pero re-review muna natin yung kanyang sasakyan, which is itong AE92 na Corolla. Pero kapag inikot natin itong mga pyesa na to, may kita natin kung gaano kaganda tong kanyang Corolla. So tawagin natin siya. Ito si Boss Ryan. Tol, kamusta? Balita. Pops, pakilala ka muna sa mga ano natin, mga viewers natin. Ako si Ryan Chua, may-ari ng RDC Auto Parts. Ayun, may mga konti tayong pyesa ng mga 92. Parang halos ng lahat ng kilala kong nag-Corolla. Kilala ka rin. Paano ka nagsimula sa Corolla pala? Start ako, college ako. Hindi ko talaga trip ang Corolla nung una. Dahil wala, parang feeling ko parang hindi bagay sa akin, parang mga ganun. Tapos, ang kagandahan nun, unti-unti ko siyang nagugustuhan nung hanggang sa lagi ko na siya nagagamit, ganun. So ano dati, Honda boy? Ganun? Hindi, wala. Hindi ka talaga nagkokotse? Hindi. Pero iba ang gusto ko talaga noon. Honda talaga. Pero syempre, nung dumating nga yung Corolla, sabi ko, hanggang sa nagustuhan ko rin siya hanggang sa yun, na-addict na. Dito na sa Nag-addict na dito. Kung naalala nyo guys, sa kanya ko binili yung dito hood scoop ni Gary. O galing dito sa Pangasinan, dito tayo sa Pangasinan, taga Pangasinan yan si Pops. Starlet. Tapos halos lahat ng pyesa mo pinapa-Victory, tama? LBC. Victory. Shipping, ma'am. Shipping. Kahit basta kaya natin may padala, pwede. Okay. Pops, pwede ba natin masilip yung mga pyesa mo muna? Sige. Okay, ito yung gusto ko guys eh. Tingnan mo yung mugs dito. Tingnan mo yung ang dami, halos lahat ng period correct na pang Corolla nandito. Ano to? Tom C2R? Tom C2R. Tapos may Watanabe, tapos, Watanabe na F8F, tapos RBF, tsaka Advan RC. Ito, makikita lahat nila to sa Facebook mo. Oo, sa profile ko. Doon Okay. lang ako madalas kasi nagpo-post eh. Mas convenient sa akin ang mag-post sa profile eh. Para mas madali din lumabas sa newsfeed. Tapos dito, ito yung mga choices nung makina. So ano to, papi? 40 FTE, tapos 40 GE na TV, black top, tapos 40 FTE. Pero yung tatlo, may may-ari na yan. Hindi pa lang nila kinukuha? Oo. Okay. Sabi nila, dito muna daw eh. Ready to salpak na yung mga ganyan. Ano na yan, kumbaga, choice mo naman kung gusto mo pang ipa-refresh. Siyempre, kung pang-ari mo, ipapa-refresh mo talaga kung may budget pa. Pero kung tight budget, tapos kung pwede na yan, sasalpak mo na yan, gagamitin Shoot mo na lang, ganun. Yes. Ito tanong ko, Pops since madalas ka magpalit ng makina, ikaw yung nakaranas ng ganyan, kapag ka 4AF ba, pasok pa rin ang 4EFTE o hindi na? Sa bracket? Sa bracket, sa engine support, ganun. Oo, pasok pa rin. Ang mag-iiba lang, lalagay ka lang ng dito. Pinakamadaling ginagawa namin, yung sandwich plate. Plate pala, sorry. Plate adapter, kumbaga. Kasi 'di ba sa E-series, nandito yung bracket, sa A naman nandito. So ang ginagawa, naglalagay na lang ng plate para Umusog? Oo, umusog. Pasok pa rin pala? Oo, yun ang pinakamadali. Tapos ito yung kay Takumi, Pang. TVs. Ito yung high horse, kung tawagin. Oo. JDM shit Big natin. port. Big Big port ng tawag nila eh. Dito ang Corolla mo na to, ito yung talaga pinuntahan natin guys. Okay, kwento mo naman kami, Pops, paano nagsimula tong Corolla mo na to? Nag-start to last year yata. Hindi wala sa plano na matatapos kaagad. Kumbaga parang Natapos agad yun. Plano ko talaga kukunti-kuntiin ko. Pero nung nakikita kong may malaki na yung progress, ginawa ko, tinapos ko na. Kumbaga parang yun na nandyan na parang ganun. Kasi parang huli ko nakita to, baklas lahat ng loob di ba? Oo. Upuan lang yung sa driver side. Oo. Tapos ngayon kumpleto na agad. Nasimulan natin sa kulay. Bakit man red? Madalas Red. color ng Corolla red Paborito ng anak ko, kulay red eh. Gusto niya daw palagi kotse red. Ayun gusto niya. So inspiration pala to. Oo. Concept, anong concept yan? Sprinter wagon, sprinter na S-grill na wagon, tapos sprinter bumper. Sa likod din? Oo, sa likod din. Tapos, yun, sprinter molding. Pops, tanong ko, ito kasi yung, marami kasing mga types ng grill guys. Pero so far, to this day, 2024, no? Oo. Ito ang pinakamahal, yung Sprinter Ay, grill. oo. Siyempre, matagal ka na nagko-Corolla, di ba?
Totoo ba yung mga kwento na yung mga wagod daw di pinapansin? Totoo. Yun yung sinasabi din Sa Banawe? nila doon. Sabi nga nila, nakapakapakan lang daw yun dati. Yung... Sa sobrang dami. Pero orig din naman yung dati sa Banawe. Oo, urig yung mga nandun. Tapos, sa sobrang dami nga, tapos hindi masyado napapansin, nakapakapakan na lang siya sa surplusan. Yun ang kwento. Wala ka pang alam mo rin sa Corolla noon, time Wala na. pa. Late lang ako nag-start, 2013. Okay. 2013 Pero yung lang. mga bumper na ganyan, uso na rin yan dati. Nung pumasok ako sa scene, oo, uso na. JDM bumper, yeah, uso na. Kasi ito yung pahabaan sila ng bumper no? Oo. Ito kasi mahaba guys kapag sprinter. Tsaka yung ano nito mukha iba no? Parang nakangiti no? Tapos ang kakaiba dito sa Corolla ni Ryan, yung kanyang chin body color, Pops. No? Wala lang, para lang maiba. Maiba sa, syempre, kadalasan, di ba, matte black or carbon. Kung ginawa ko, body color lang para medyo siguro, mas luminis siguro tignan, sabi ko. Ayun, hindi ko alam, okay naman. Tsaka mas lower din, no? Oo. Sa mags naman, ano yung mags natin? T37 na OG, 15 by 6.5, 35 offset. Tapos, kung mapapansin nyo dito guys, ano siya, Pops, medyo naka-camber, nakapiki. Camber. Ano naman ang rason kung bakit nakaganon? Pang sa truck. Anong pinagkaiba kapag ka diretso sa nakapiki? Mas maganda yung nakaganyan pag sa truck kasi para kapag lumiko ka, pag nakaganyan, pag lumiko ka, mag-straight lang yung gulong. Kasi Okay. kapag naka-straight lang yung gulong, tapos lumiko ka, masyado ng gaganon na siya. May ano na, parang nalulukot na yung gulong, ganun. Kumbaga sidewall na yung dito na yung tatama nun eh. Dito na kumakain yan eh. Nang pagpaliko lang ng pag mabibilis, no? Oo. Kaya pag mga full turn na gano'n. Gusto ko na ipakita yung kanitong makina. Pwede ba makita yung makina nito? Sige. Ito lang talaga pinunta ko dito, guys. Kasi Pops, ako, personally, binabala ko mag-black top. Ano ba yung mabibigay mong advice para sa akin sa pag magba-black top ako? Pag magba-black top ka, hanap muna tayo ng siguro. Magaling o kaya marunong talaga sa black top kasi medyo maselan sa wiring ang black top eh. Kailangan naka-proper lahat yung Kasi kapag may mali sa wirings, hindi hindi under na maayos eh. Parang may mga something na may mga malakas sa gas, may mga palya, may mga So hindi pala to hindi pala shoot lagi mo sa engine support, yun na, hindi lang pala ganun. Kailangan magaling din yung mag-wiring. Wiring ibig sabihin is yung engine harness. Oo. Galing sa loob. Galing sa box, papunta dito. Oo. Pops, anong meron sa makina mo? Naka 6-speed na LSD. Ay, 6 to? Oo. OEM LSD. Pagka from 5 speed daw, so mag 6 speed, anong papalitan? Transmission lang? Oo, transmission lang. Tsaka shifter. Kailangan mo, sa reverse kasi ang Ay, oo nga no. 6-speed na sa pinaka ibabaw dito. Parang BMW gano'n. Tutulak mo pa yan eh. Tutulak mo tas ganun. Itong headers gawa custom ni Kuya Lance Tune Motorsports. Tapos Dynamics. Tapos Wheelwood na secondary. Tapos Ay, gano'n? Ang pinagkaiba kapag naka-wheelwood na ganyan. Ano yun? Mas lalambot siya. Mas Parang malambot. naka-double D gano'n. Hydrovac? Malambot siyang malambot yung pag naka-racing clutch ka. Mas malambot kasi 'di ba, alam naman natin racing clutch matigas, 'di ba? Kumbaga parang tulong para palambutin ng konti. So pwede sa Lolo. Pwede. Pwede sa Lolo. Naka ITB. Bakit naman ITB ang choice mo diyan? Wala, para yung tunog. Pero totoo ba na kapag naka-ITB, mas dumiin daw sa langis? Oo, possible kasi naka-open eh. Tapos naman pero nasa likod naman no? Baka pwede meron yan pwede mo naman lagyan ng parang filter, no? Oo, filter. Parang ito. Oo, kadalasan ganyan nilalagay, di ba? Meron yung Toda. Black top, magkano ba yung kailangan handang budget para sa ganyan? Depende sa seller eh. Pero ang pag Japan surplus kasi, pag manual Japan surplus, taas na eh. Parang 180 to 200 na yata. Hindi ko lang sure Pero itong kotse mo na to, binabiyahe mo ng malayo? Unang biyahe ko na ito sa Olongapo. 100 mahigit din yata. Malayo rin. Kulang-kulang 200 siguro. Mga ganyan. Mga 150 siguro. Wala namang naging Wala. Smooth naman lahat. smooth lang. Sa gas? Sa gas, hindi na ako masyado sa gaano. Hindi mo na kinocompute? Oo, nag-enjoy ako eh. Ito kasi maraming kinatatakutan ng iba. Takot sila wire tack. Ito ba yung theory na mahirap daw mag-mekaniko pag naka-wire tack? Mahirap talaga lalo kapag may nasira. Siyempre, kakalkalin mo lahat yan. Pag ganyan, pag fuse, yan siyempre, pinaka-okay sa amin. Kasi yung
stock na fuse box na ito ng EFI. Buhay pa rin eh, pero nandun lang Ay, oo pala. Di ba yung mga fuse pa dito, di ba? Oo, dito. So, saan nakalagay? Sa loob Na nasa loob. Kumbaga, ang ginawa ni Paring Sunny Kanto Work. Parang stock spec pero nakatago lang yung fuse box na nandun. Para kung sakaling may troubleshoot, madali mo lang matitrace. Tapos, pinapadaan saan? Ano ba, yung baterya, wala na rito. Mhm. Doon na sa likod, di ba? Mhm. Tapos yung mga fuse box, nilipat na rin yung wires Oo. sa loob na. Oo. Dito, nandito na yun sa ilalim. Kapit na ganoon. Dadaan dito yan. So kapag, alam mo, may ginat-gat na wire, babaklas ka pa ng fender. Oo. Hassle O kaya, na. hassle talaga. So dapat wag ka mangat-ngatan. Oo. Dito naman tayo sa preno sa harap. Preno sa harap, nakaano tayo dyan, tupat. Tupat. Oo, galing ano yan, galing Libin na super strap. Tsaka ang taba talaga, no? Ano to? 19555. Oo, 19555. Grabe yung meter nito. Hindi nagra-rub to. Hindi. Dahil Hindi naka-camber. Saktong-sakto lang din. Kaya-kaya pa rin Meaty, siyang i-daily. Meaty spec eh. Tapos itong ano nito, may talent yung kotse ni Ryan. Pakita mo yung talent, Pop. Pakita mo yung talent. Medyo kakaiba yung ano niya, yung pagbukas. Ito gusto ko, guys. Alam niyo naman ako, mahilig ako sa sunroof. Pero ito, yung kay Pops, yung pagkaka-sunroof niya, ginawa na naman ako ng bagong mission sa buhay. Oh. Bang! Ganda ni ito. Kasi kadalasan, Pops, kadalasan guys, yung mga sunroof, yung kaninang tilt lang, no? Oo, tilt. Ito, tinilt hanggang bubong. Ito na yung max niyan. Oo, yan na yung max yan. Though, hindi makakalabas yung tao rito, Mm-mm. pero sa car meet, yun magandang sunroof, no? Oo. Doon sa side view, guys, oh. Pang. Kamusta yung, ano to, ni-roof cut? Paano ginawa yung ganyang sunroof? Binutas lang yan. Tapos ni-retrofit na lang yan. Oo. Hanap ka lang talaga ng maayos na latero dyan. Sa preno sa likod, Preno sa likod, ito, nakapang big body Love Life na na Japan version. Yung mga naka-disc brake. na GLI. Oo. Yung malalak, kasi yung ang kaibahan kasi ng disc brake ng 92 sa big body tsaka Love Life, mas malaki yung dito sa big body Love Life. Yung sa original ng 92, Taba, mas maliit. no? Mas maliit lang yung disc. Yung disc. Tapos yung sa lateral arm, sa orig na 92, 2 tornilyo yan. Pero pag sa big body Love Life, 1 tornilyo yan. Tapos ang kagandahan sa big body Love Life din, na-adjust mo yung tawag dito, toe in, toe out. Mas maraming options na maa-align gano'n, Oo. kumbaga. Oo. Coilover din to. Oo. Dynamics. Nakaroll na, boy. Ganda talaga, Pops, kapag coilover, pwede mo isagad eh. No? Oo. Tapos matigas na to. Nakamatigas na yan. Pwede mo ba, Papi, pakidaganan? Pakita natin, oh. Hindi nga bumababa eh. Ayun ang kagandahan kumpara sa lowering spring o putol spring, no? Oo. Kasi pwede mo ibaba ng todong ganyan nang hindi ka magra-rub. Okay. Pero performance-wise, mas maganda naman talaga coilovers. Oo. Lalo sa Mahal nga lang. cornering. Oo, medyo mahal lang. Sa cornering naman, guys, syempre kapag lumiko ko yung ganun, yung mukha nyo hindi mapupunta sa salamin, no? Kasi walang body sway, Oo. di ba? Pansin ko parang itong kotse mo, ano siya, no? more on parang performance car. Parang ganun. Oo. Okay. Kasi yun talaga yung plano ko. Bumuha ko ng 92, ipanglalaro ko na nang sa ganun, pwede ko din kumbaga parang sa tambay o kaya show ganyan. Pero nagamit mo na sa laro to. Ngayon hindi pa, pero may inaantay ako dito sa Kalikasan. Mas lalong May ganun. sasalang natin. Pero parang ang hirap yung ang ganda kasi ng kotse tapos syempre grabe yung hatak ng mga handbrake, di ba yung gano'n? Parang hindi ko kaya ng puso ko na Meron tayong, ayan, Kakimoto na red badge. Laki nito, boy. Tapos, Bakit sobrang laki ng tambucho? para kailangan sa makina eh. Kailangan naka 2.5 na inlet. Yun yung kailangan para dun sa sa tune ni... Tignan natin guys yung Grabe, ang laki 2.5 to. Oo, 2.5 inlet. Parang pang evolution yung... Tas ang laki pa na Pero ito. sakto lang yan sa 2.5 sa blacktop. So sa 2.5 ang recommended, sa blacktop 2.5 ang recommended. Oo, yun daw yung kailangan. Meron kasi yung iba na dinadaya na lang nila doon sa dulo. Pinapalaki lang nila.
Ang hinanap talaga namin no, ni Kuya Lance, yung 2.5 talaga na legit, yung... So simula to dun sa flex pipe, hanggang dito sa dulo. Oo. Laki nun. 2.5 inlet. Tingnan natin dito guys sa ano, Gedli. Tsaka sobrang baba na oh. Ano yun Paps? Bolt on lang. Oo. Kabit-kabit ganun. Oo, ang pinagawa ko na rin yan kay Kuya Lance, yung full exhaust. Bali ang ano dyan, ang connector niyan, V-band, yung clamp type, tapos iigpitan mo, yun lang. Hindi Para madali baklasin. Oo. Kasi di ba yung dati yung plunge type, pag tatanggal ka pa ng tornilyo na dalawa eh. Tapos may beta gray pa, no? May beta gray pa. Kailangan ng gasket eh. May gasket pa. May gasket pa eh. Okay. Tsaka yung ano to guys, yung pintura, sobrang ganda oh. Ano naman, kala mo salamin eh. Ayun, naka tayo, blue glass, wrap around. Blue? Oo. May blue glass pala ang Corolla. Blue glass with ulap. With ulap. Ito, USDM to, alam ko eh. Yung salamin. Tapos yung sa likod, JDM na blue glass. Ito yung mga ganito gumagana pa, yung mga defogger mo. Kutsa ang linis, no? Kasi sa akin, nagka-crack eh. Nakachempo tayo ng brand new yan eh. Mahal na ngayon yan eh. Ito, mahal to. Yung isang set na hanggang sa likod. Discon na kasi ito eh. Itong part na to, discon. Itong Paps yung ganito, hindi mo mabibili sa Aguila itong ganito. Wala. Ay, hindi ko lang alam kung meron. Pero... Tsaka yung ano yung pagkakalinis ng yun, tindi nito, boy. Pwede tayo pumasok sa interior. Meron tayong sa upuan, GT Gen 2, harap tsaka likod. Kompleto dun pero nandun lang sa taas eh. Tapos meron tayong Recaro SPG. Itong yung Gen 2 tama no? Gen 2. Beefy pa no? Hindi siya yung hindi lamog no? Ganda na ito guys. Ito ang tama ba? Itong sa Corolla, itong pinakamahal no? Na option ng upuan? Oo. Ganito yung di ba? Oo, ganito. GT Gen 2. GT Gen 2. Halos kamukha lang rin to ng Livin guys. Iba lang yung pattern, no? Tsaka yung sa railing niya. Sa Ay, ba yung railing nito? Hindi. Sa railing ng Livin kasi, mas nakalubog ka. Mas baba? Oo. Ito, ang setting niya parang stock lang din ng 92. Kasi para doon sa mga maliliit na, Oo. Kaya kung magtataka sila yung bakit yung Livin nakalubog, kasi galing sila sa Tudor. Ay, okay. Oo, kaya nakalubog talaga siya. Oo nga, ito ang taas, no? Ang setting nito parang stock lang. Kung ano yung taas ng stock, ganito din. Okay. Tapos sa likod, Gen 2 din. Oo, Gen 2. Daming Japanese plate to. Ayan, naka Gen 2 tayo, tapos... Ang maganda sa GT Pops, siya, parang two-seater lang ang kinalabas. Kasi may siya, no? May partition sa gitna. May ganun. May partition. So, mas comfortable to kaysa dun sa stock. Kasi yung stock, diretso lang eh, no? Ito parang naka-personalize yung seat mo pag nakaupo ka sa likod. Parang kakaiba lang din. Tapos yung mattings, ano itong mattings na to? Mattings, Karo. Galing kay Stanley. Stanley. Bago natin ituloy ang ating video, gusto ko muna i-share sa inyo na favorite ating sandwiches ng 1xBet is to improve na ngayon 2024. So everyday ang 1xBet is pinapaganda nila yung ating user interface pagdating sa ating cellphone. So ngayon 2024, dahil nga meron na silang sariling application sa phone, syempre mas madali na mag-cash in and mag-cash out. At syempre mag-deposit para makapag-bet tayo. So paano nga ba i-download yung 1xBet? Napakadali lang nito guys. Search nyo lang sa Play Store or sa App Store. Android or iPhone, meron niyang application sa phone. So punta lang kayo sa App Store or sa Play Store nyo. Search nyo lang dyan 1xBet. Tapos lalabas yung window na yan. Share ko lang sa inyo guys. Dati kasi wala silang application sa phone. So nag-ooperate sila via links lang. So ngayon syempre mas madali na. And syempre mas reliable to kasi hindi na kayo magkiklik ng kung ano-ano pang link. Anyway, meron tayong voucher para makatanggap kayo ng $100 from 1xBet. And from me, no? So papakita ko mamaya kung paano nyo malalagay yung voucher natin. Lalagay nyo lang rich potato, tapos makukuha nyo yung $100 na voucher. Na parang panimula kung tawagin. So first deposit nyo, lagay nyo yung voucher na rich potato, tapos makukuha nyo yung $100 na yun. Anyway, kapag na-download nyo yung application na 1xBet, mapupunta kayo sa page na to. So tara!
So napakadali lang mag-register dito guys. Siyempre click nyo lang yung green sa taas, register. Tapos sa code dito may lalagay yung phone number mo. Ito rin yung gagamitin mo pang login mo. Tapos dito nyo magagamit yung Rich Potato na code. Siyempre $100 yan guys na bonus, di yan pesos, dollars yan. So napakadali lang mag-register, makakapag-bet ka na agad. So siyempre kailangan mo maglagay muna ng pera para makapag-bet ka dito sa betting site. Kaya nga siya betting site, diba? So maganda sa betting site na to, sobrang daming laro. Siyempre meron ditong football kung fan ka ni Messi o ni Ronaldo, tennis, meron din. At syempre yung paborito ng Pinoy, hindi mawawala talaga dyan yung basketball. Pwede ka tumaya dito, NBA, PBA, at kung ano-anong liga pa. Yun ang maganda dito sa 1xBet, sobrang daming varieties ng mga laro. Sobrang user-friendly ng app na to, so hindi ka talaga malilito, hindi ka maliligaw. Subukan nyo na tong 1xBet, wala namang masama pag nagtatry. Alay mo, kayo na yung susunod na swerte. Galing kay Stanley. Ito yung sunroof guys, oh. Tsaka yung sunroof, Pabi, pwede mo isara yung sunroof? Pakita natin gaano kabilis. Kasi sa akin, ito yung problema ko, ang tagal eh. Ayun oh. Parang pang-accord eh. Ang ganda boy. Tapos ihahatakin na lang to. Oo, ito. Okay. Pag masyadong mainit, yung pag nasa tanghali ka, gano'n. Meron tayong Tom's Robot na may D1 spec na quick release tsaka hub. Pabi, tanong ko no? Bakit ba nagmamahal yung mga hub? Ano ba ang mga special features ng mga ganyan? Ang ano lang naman dito, itong D1 kasi parang ano lang din to, yung normal na hub, yung kalaki niya. Ang kaya naggaganto yung kaya nag quick release tsaka yung hub, parang yung mas malapit ka. Mas humaba? Oo, para mas extender? humaba. Oo. Okay. Kasi kapag maglalaro ka ganun, kasi possible magaganon mo to kapag maiksi lang eh. Ay, oo nga no. Tsaka sa ganun, mas nakalapit sa'yo. Ito, naka-Toms tayo na na aluminum. Toms shift knob, tapos GT cup holder, tapos no smoking na Stanley rin yan. Masaya yan. Sa'yo galing yan. Oo. Ito, Toms Toms pedal. Pabi, Tapos tayo. pwede ba natin matesting tong Sige. blacktop? Tara. Mamaya mo, di mo alam, bilhin ko yung blacktop. Testingin natin. Yun. Pabi, napapanood ko kasi pala sa sa mga Facebook mo. Meron ka nung yung parang pinipindot para mag-start siya mag-isa. Yung CarMate na remote start. Para pag kahit may ginagawa ka pa, kunyari, maliligo ka, pagkatapos maligo, gusto mo nang painitin yung sakyan mo, edi start mo na, tapos switch ka na, para pagbaba mo, paglabas mo ng bahay, aalis ka na lang. Sobrang katamaran. Oo. Parang accessory. Accessory lang. Okay. Japan, alam naman natin, Japan, mahilig sa mga ganyan kung ano-anong abubot eh. Meron kasi tinatawag na cold start guys, no? Oo. Bago nyo i-under yung mga kotse nyo, cold start nyo muna. Oo. Yung cold start, mga 1 minute, 2 minutes, di ba? 1 minute, di ba? 1 minute, okay na. Para hindi ka na muna upo dyan sa mo. Testingin natin tong Corolla ni Pops. Naka-black top. Ito. Okay guys, ito yung dala natin. Si Casper yung accord natin. Sunroof boy! Pabi, yung tagdag talaga pag coilover, no? Pero, sa liguan, panalong-panalo to. Wala kang tawag dito. Wala kang pagsisi. Magkano ang coilovers? 40? Brand new? Oo. Mga ganyan. Depende sa brand eh. Mga BC, mataas eh. BC na BR ngayon, yung gold. Nasa 55 pataas yata. Isang Corolla, isang Toei na, no? Oo. Pops, ang ITB, yung hagok, hindi mo makukuha yun sa pag naka-filter. Meron pa rin naman, pero hindi na ganun ka-rinig. Okay. Pag naka-filter. Para sa'yo, 2ZZ o 4AG? Mahirap yan. Bakit? Dahil? Anong lamang ng 2ZZ? Yung bungad, nandun na yung power niya. Simula pa lang? May power na kaagad yan. Sa PT naman, around 4,000, 5,000 dyan lalabas yung yung power niya. Parang tagal ko na kasing guys hindi sumakay sa Corolla ko. Parang namimiss ng katawan ko yung yung alog ng kotse, no? Oo. Share ko lang guys, doon kasi sa sa QC, medyo malubak. Oo.
ikaw, kabisado mo na rin yung kalsada rito. Oo. Nung parang kabisado mo, saan yung may lubak na malaki, no? Oo. Kakaiwas mo, nakabisado mo na lahat, eh, no? Saka maganda yung, Babs, maganda yung steering wheel mo. Tom's Robot. Magkano Tom's Robot ngayon? Taas na ngayon eh. Mga 30? Mga ganyan na yata ngayon eh. Meron pa tong takip, di ba, sa gitna? Oo, yung center. Yung, ano? Center pad. Yung tawag. Pero di mo nilagay, mas gusto mo wala. Wala akong ganun. Ay, mas mahal pa yun. Siguro. Separate pa pala. Meron yung iba nakaset na siya eh. Na may center pad na eh. Meron yung iba na wala talagang ano eh. Hindi ko lang alam ba kung bakit. Kung bakit yung iba wala. Tapos yung iba yung meron. Nagagalit talaga siya, eh, no? Sarap gamitin, Pops, papindot lang, ah. Nakakatawa guys kasi alam mo yun, hindi siya, walang sign nung 90s na no? Pag nakaganito. Ano ma-advise mo para sa mga ganitong gusto bumuo ng Corolla, ganitong buo? Siyempre, habaan mo yung pasensya mo. Lalo kapag, siyempre, pag project, hindi naman lahat makukuha mo kaagad yan eh. Kung anong available, kunin mo kaagad. Kung kunyari may trip kang gantong gawin, tapos pinagla-line up mo sila, gumawa ka ng list, kumbaga, na isa-isahin mo yung parts. Kung nagsulat ka doon, tas yung kunyari pinakadulo biglang may lumabas na pyesa, kunin mo na lang yun. Huwag mong sundan yung list na kung ito yung kailangan ko, dapat ito muna yung mabili ko. Paano pag wala pa? Agawan mo naman ngayon sa market, no? Oo, para makatapos ka ng mas mabilis o kaya mas ma-achieve mo kaagad yung gusto mong mangyari. Pero ma-advise mo sila na mag-swap sa blacktop galing 4AF. Oo, pwede naman. Ang ganda ka ito. Pakinggan nyo kasi guys. Saka yung pakiramdam ang sarap, eh, no? Blacktop mo? Kasi ba sa Accord yun? Masasakay ba sa Accord? Yung tunog niya hindi yung maingay na yung tunog niya mayaman, eh, parang gano'n, eh, no? Galing sa makina. Sa makina mismo, hindi sa muffler. Wala nga halos tunog yung muffler, eh. Ito na yung naririnig mo yung makina. Ay, grabe yung biglang nag-iba yung tunog, no? Shit. Yung BBT niya. May BBT rin to. Ata, mga 5 lang. Pops, parang may narinig akong mga nag-grab kanina. Goods lang yun. Oo, goods lang yun. Goods lang. Naka-roll na. Oo.
Sino gusto mo yung shoutout or batiin? Shoutout ko nga pala si unang-una, Sunny Boy, paring Sunny, Kanto Works. Siyang bumanat ng lahat ng wirings dito, tapos yung mga ibang idea. Tulungan kami dalawa. Tapos pangalawa, si Kuya Lance, nag-rebuild ng 4AG ko, ng blacktop. Si Lance Motorsports, Lance Tune Motorsports. Mga tropa, mga pinagkuhanan ko ng pyesa, mga tumulong sa akin. Yun, tapos shoutout na lang sa mga tropa dyan na mga walang sawang sumuporta. Yun. Sa munting munting pinagkakaanohan. Pab, salamat. Thank you, At salamat pinakita mo yung napakagandang Corolla na to. At sana na-enjoy nyo guys. Gusto nyo mapanood yung ITB, rewatch nyo lang ulit. Sobrang ganda. Pinanood namin ni Pop, sobrang ganda ng tunog. So, ayun lang, sana na-enjoy yung video natin na to. Kita-kits sa mga susunod na video. Peace out.